iti programa tayo adura Lex Attorney. Okay, so yes, hello, good afternoon ma'am. Ken kasamit din dagiti nayat nga dumdungig ka detoy nalata ka programa. So actually very very interesting topic. Yes. Kasi siyempre it affects every person who are planning to adopt a child kasi ang bottom line ng iniisip kasi ng karamihan, so most of the time siyempre ang nasa mind natin is that si kalangaro dun iti kumbaga ikaw na nga yung nagmagandang loob para you adopt a child na siyempre iiwan na ng kanyang mga magulang. So dahil dyan siyempre ikaw na nga nagsakripisyo sa punto na to, bakit sa ending hindi pa rin pinayagan ng korte? So let's look at this case kung ano ba talaga ang basehan ng ating batas, bakit ganun. But anyway, in the end naman, sinabi naman ng ruling, okay, we have to clarify it now, as early as now, gusto na nating liwanagin na pagdating dito sa decision ng korte sa kaso na to, so hindi naman niya sinabi na yung hindi siya pinayagan na to adopt the child. Kasi doon sa decision ng korte, inutusan lang niya yung si Mr. Robiso, yung nag-adopt doon sa bata, na ayusin muna yung status ng bata, na kailangan niya munang kumuha ng tinatawag nating yung certification declaring the child to be legally available for adoption. Kasi nandun kasi nakapaloob sa ating procedure. So, which is, ito yung kulang niya pagdating sa pag-apply niya ng adoption doon sa bata. So ayusin niya muna yung issue na yon and then proceed with the adoption procedure, which is the administrative process under the Republic Act number 11642. So syempre kailangan pa rin niyang, sabi ng korte, kailangan pa rin niyang dumaan sa proseso. So ngayon, moving forward, ano ba kasi kung siguro gusto na nating liwanagin sa ating mga tagapakinig, ano ba kasi ang basehan ng bakit ganun na lang yung instruction ng korte na kailangan niyang mag-comply doon sa pag-secure niya muna ng tinatawag nating certification from DSWD. So ito yung mga tinatawag nating core legal principles na naging basehan ng korte. Bakit ganon yung kanyang instruction? Bakit napaka-stricto ng korte pagdating doon sa adoption ng bata na yon? So unang-una dyan is that when you talk about adoption, that is actually purely statutory. So it's not a natural right. Ito ay isang hindi ito likas na karapatan gaya ng ating mga Bill of Rights. Diba tayo sa Bill of Rights natin na nakapaloob sa ating konstitusyon, lahat ng yon ay ginagarantiya ng Estado na karapatan ng bawat individual. Gaya ng for example, di ba nakalagay doon na we have the right to life, liberty, or property, and of course, nandiyan yan sa ating konstitusyon. So we have the right to life. Walang pwedeng kumitil sa iyong buhay. So likas na karapatan natin yan. It's a constitutional right. So nandun sa ating konstitusyon. But then, when you talk about adoption, okay, so it is not a constitutional right. It is not even a natural right, but rather purely statutory. So when you talk about statutory, magiging lawyer yung ating mga tagapakinig ngayon. So when you talk about statutory, ang kasing statutory, it is created, that particular law is created by Congress. So yung Kongreso naman talaga gumagawa ng batas. Kaya lang kasi, syempre pag constitution yung pinag-uusapan, kailangan ng constitutional assembly. So yan ang pinaka-basic or fundamental law of the land. Okay, hindi yan nababago frequently or hindi yan nagagawa sa isang taon or makalawa. So, di ba matagal na, 1987 nga eh. So, ngayon it's 2026 but the Constitution is still there. Kasi yan, kasi ang basic or fundamental law. So, ngayon, yung mga karapatan natin na nakapaloob doon, hindi yan gumagalaw. And lahat ng ating mga batas na ginagawa ngayon, na statutory law ang tawag, like for example, sa pag-adapt ng bata, wala kasi yan sa Constitution natin. Pero, of course, yung ating Constitution guarantees our right to life,
liberty, ganyan. But then again, dito sa adoption, walang nabanggit sa ating konstitusyon about dito sa adoption. Ngayon, gumawa sila ng batas para i-regulate yung pag-adopt ng isang bata. So, that is now a statutory law that is created by Congress. So ngayon, hindi yan likas na karapatan. Ginawa yan na batas para i-address ang problema doon sa dumaraming bata na napapariwara dahil wala na silang mga magulang. So kaya they are now subjected into adoption. So that is what it means when we say statutory law. So hindi yan likas na karapatan, bagkus that is it is a right created by a particular statutory law. So ngayon, balikan natin. So pag hindi yan, if adoption is purely statutory, ibig lang sabihin, that is a privilege. Pribileyo yan ng isang individual. So pag sinabi nating pribileyo yan, merong mga tinatawag nating, merong guidelines yan na sinet ng batas. Okay, for you to be able, you need to comply in order for you to successfully adopt a particular child. Okay, so kailangan talaga sa statutory law, there is strict compliance ng ating batas. So kailangan strictly comply. So isa sa requirement na nakapaloob doon sa adoption ng bata is to secure that particular certification from DSWD. Okay, so pangalawang prinsipyo dyan is that we always have to remember that yung ating when you adopt a child, ang pinaka very purpose dyan is for the best interest of the child doctrine. Okay, so may doktrina tayo tungkol sa best interest of the child kasi yan ang pinakamataas na konsiderasyon sa lahat ng adoption cases. So, kaya ang requirement ng DSWD certification is for the intention na that will serve as our protection laban sa posibleng child trafficking. Kasi nandyan ang DSWD para i-double check din. Okay, kasi kung ganyan na yan kasing nakapaloob sa batas anyway. Yan ang nakapaloob sa batas and we need to strictly comply. Kasi nga, yun nga sinasabi natin, yung adoption is not a constitutional right, but rather it is a statutory right that requires strict compliance. And that strict compliance that I'm referring to is for you to secure first that particular certification that the child is legally available for adoption. So, kaya sa korte, hindi po pwede na you have to, di ba, sabihin natin na ang bilis lang naman sanang ginawa nila yan eh. Na, okay, pinasecure na lang. Hindi naman po pwede kasi naka-go na siya sa korte doon sa kanyang adoption. So, hindi naman pwedeng insert mo, okay, na because it violates protective rights. So, hindi na natin explain yan. So, moving on. So, pangalawa na bakit nire-require yung certification na dyan is para siguraduhin na tama at legal yung paglipat ng parental authority. So, kahit sa punto na to na mukhang okay na yung arrangement, kasi nga, di ba, kinuha na nila yung bata eh. Okay, we will discuss it later on yung facts ng kaso na yan. So, dito kasi, mukhang okay na yung arrangement kasi yung mother na hindi na niya afford yung bata na buhayin, so binigay na lang niya kay Mr. Obiso at sa kanyang pamilya. So diretso na yon. So then again, parang mukhang okay yung arrangement pero hindi kasi yan ang sinasabi ng batas. So yun nga, ulitin natin, it should be strictly complied. Kailangan pa rin dumaan sa proseso. Kasi ang punto natin dito, procedural safeguards are essential to protect the child's welfare. Okay, so yun yung pangalawang prinsipyo. Pangatlo, yung state as parents patres. Kasi ang estado ay ang ating ultimate guardian sa lahat ng mga bata. Parang ang magulang talaga natin ay hindi yung ating mga magulang mismo, but the state. Okay, so it's the obligation of the state to be the guardian of all children. Okay, so yan ay sa pamamagitan ng ating DSWD, sinisiguro niya na walang coercion pagdating sa mga magulang. Legal yung kanyang pag-surrender yung sa bata sa DSWD at ang adopter yung si Mr. Obiso na ng ampon doon sa bata ay fit and proper
Okay, so fit siya doon to adopt. Yun ang sinesecure din ng certification na yun. Okay, so ang prinsipyo natin dyan, the state must supervise and regulate adoption to protect minors. Kasi nga yung mga bata, syempre, yun nga yung sinabi natin kanina, it is always for the best interest of the child. And of course, yung pang-apat na prinsipyo dyan is yung doctrine of exhaustion of administrative remedies, uh, wherein we have to undergo proper procedure. Okay, so sabi nga natin, nandyan yung Republic Act 11642. So may administrative process kasi na nakapaloob doon na yung susundin natin na hakbang para sa pag-adapt ng bata na yon. So ngayon, hindi po pwede, gaya ng sinabi natin kanina, na hindi po pwedeng i-shortcut ang proseso sa korte. Kasi nga, yun nga, this process is through statutory law wherein it requires strict compliance. So, when you say strict compliance, you have to comply yun nga, strictly with the procedure, including the requirement to secure a certification that the child is readily available for adoption. So, yun naman kasi yung talagang bottom line dyan na hindi nabigyan ng pansin ng adopter or ni Mr. Obiso. So going back doon sa facts ng kaso na to, so actually it's really dahil sa isang ina, so matapos niya kasing mga anak, ay iniwan niya at pinagkatiwala niya yung kanyang sanggol kay Mr. Elizar Obiso. Yun ang nasa kaso. So at sa kanyang magulang dahil nga sa kakulangang pinansyal ng ina ng bata. So of course, 1 year had passed. So nag-file na si Mr. Obiso ng petition for adoption sa Regional Trial Court. So yung ginawa naman niya, yung proseso na to adopt that child through a petition for adoption. So doon sa kanyang petition for adoption, nagsumiti siya of course ng affidavit of consent to adopt and grant the custody of that child mula sa ina. Kasi nagbigay talaga ng authority yung mother. So pumayag naman ito na ipa-adopt yung bata at ibinigay na yung kanyang parental authority. But then again, doon sa kanyang petition, wala kasing nakalakip na certification mula sa Department of Social Welfare and Development na nagsasabing ang bata ay legally available for adoption. So dahil dito, siyempre, ang korte natin, siya lang naman ang nag-interpret doon sa batas. So sabi niya, oops, sabi ng RTC, wala kang rito, naka-attach na certification mula sa DSWD. So sabi niya, dinismiss niya ngayon yung petition for adoption ni Mr. Obiso. So ngayon, siyempre, kung sa kaso na yun, hindi yan in-approve ng RTC, so pumunta siya ngayon sa mas mataas na korte para hilingin ang kanilang opinion. Kaya pumunta siya sa Court of Appeals. So pagdating naman sa Court of Appeals, so siyempre kinatigan pa rin ng Court of Appeals yung decision ng ating Regional Trial Court. So ngayon, siyempre pumunta siya doon sa kataas-taasang hukuman, which is yung ating Supreme Court of the Philippines. So doon, ginit niya na hindi na kailangan dapat yung DSWD certification. Dahil unang-una, hindi naman abandoned yung child or neglected kasi kusa namang ibinigay ng ina sa kanila. Kasi nga yung nanay ay financially incapacitated to raise that child. And pangalawa, meron naman na siya kasing binigay na affidavit of consent to adopt and grant the custody of that child. So parang seemingly, pag tinitingnan mo talaga, parang tama naman. Tama naman yung kanyang ginawa kasi ano ba naman yan yung certification. Okay, galing sa DSWD, nagbigay na nga siya ng consent. But then again, gaya ng sinabi natin, this is a statutory law that requires strict compliance. Kailangan niya kasi ng tinatawag din natin na, and it is also a privilege. Pribileyo mo ito. So pag pribileyo yan, you really need to strictly comply with the rules. And of course, trabaho yan kasi ng DSWD. Na unang-una, kailangan pa rin nilang i-declare that the child is legally available for adoption. At the end of the day, ang purpose naman ng certification na yan is not to make the process hard
for adopters, yung mga nag-a-adopt, but rather that is more of a protection. Kasi nga dito sa ating or even in other countries. So marami na kasi tayong issue ng tinatawag nating mga human trafficking. So kung wala kasi yung ating mga regulatory bodies, just like the SWD, na tumitingin dito sa mga requirements para sa adoption, baka lahat ng mga gusto na lang ipa-adapt yung kanilang anak, di bibigay na lang gano'n, na walang wala na, hindi na kailangan dumaan pa sa regulatory procedure. So which is hindi naman tama. Okay, so part yan ng kanilang, that is part of double checking. So, and at the end of the day, dito naman sa kaso na to, hindi naman ibig sabihin that the petition for adoption of Mr. Obiso was denied. Hindi naman gano'n. It was only remanded back to the RTC na sinabi dito na, oops, Mr. Obiso, so sa pagproseso ng adoption, kailangan mo kasi talagang kumuha ng certification declaring the child legally available for adoption. Okay, so you have to follow the procedure. So yun naman yung utos ng korte. Hindi naman niya sinabi na ng korte na, oops, wala ka ng karapatang mag-adopt doon sa bata na yun, but rather dumaan ka sa procedure. So yun naman ay ko-correct natin kasi ang mindset ng tao nung nabasa nila itong decision na to, parang wow, yung korte hindi man lang parang tumitingin na lang siya sa procedure. Imbes na yung best interest of the child ang naisip, hindi pa niya pinahirapan pa niya, hindi pa niya binigyan ng pagkakataon na ma-adopt yung child. Baka yun ang impression kasi nga tayo naman kasing mga Pilipino, we are more particular into looking into yung headline, hindi man lang natin binabasa kung ano ang detalye. So, ngayong hapon na to, so yun ang gusto nating liwanagin. Okay, so hopefully maliwanag naman yung ating pagpapaliwanag, or kung meron kayong tanong, pwede naman. Yes, attorney. So, attorney, dati pa nag-secure kadi ngamin dati DSWD certification na nabayag kadi detoy sir ken masapul pay lang nga no nga kaslang i-assess da dagiti couple nga ag-adapt, attorney. Okay, so actually maraming aspeto kasi pagdating dito sa yung ating pagkuha ng certification. So it really takes months bago mo ito totally, yun yung nila, yung estimated time. So it would take you 1 to 3 months para makumpleto yung mga requirements. So it's more of lalo na kung yung mga biological parent are hard to find kasi syempre yung mga biological parents kasi kailangan nilang magbigay ng consent na i-adopt yung kanilang anak. There should be what we call voluntariness or consent coming from them. So minsan ang nagpapatagal kasi rito sa proseso ng pag-secure ng certification na to ay unang-una is yung tinatawag nating social case study report. So meron ding requirement ng counseling. Okay, doon sa biological parent kasi nga there would now be what we call separation kasi doon sa kanyang mga original na magulang. So pangatlo, meron ding verification that there is voluntary surrender of that child at i-re-review pa legally yung mga dokumento bago isuan ito ng certification. So dapat kasi ang sinisigurado ng batas dito is that wala talagang coercion na nangyari. Okay, walang pamimilit. So wala ring aspeto ng child trafficking. Okay, and of course, always remember na yung pinoprotektahan dito is the best interest of the child. So although nakitaan natin na merong cooperation between the present and the at yung present parent at yung biological parent niya. So kumpleto naman siya sa mga other requirements. So siguro dito sa process na to mabilis lang sana, kaya lang
talagang pinilit niya kasi na I mean yung adoption in the absence of that particular certification. So pagdating naman kasi sa requirements ng pag-a-adopt, siyempre commonly dito sa pagtingin natin dito sa kaso na to, so parang wala kasing nabanggit na asawa si Mr. Robiso. So, 'di ba? Kasi siyempre sa karamihan nagsasabi na kung mag-adapt ka daw dapat may asawa ka na, 'di ba? To complete a family. So, gusto rin nating liwanagin na hindi lang mag-asawa ang pwedeng mag-adapt ng isang bata kasi wala naman 'yan sa requirement na nakapaloob sa ating batas, particularly sa Republic Act 11642. So, basta ang importante diyan meron kang sapat na edad at kakayahan na magpalaki ng isang bata. So meron kang of course yung mga civil rights, yung legal nasa legal na edad ka na. So you are also of good moral character, you are emotionally, psychologically capable at meron kang kapasidad to financially support the child. And you have no conviction of crimes involving moral turpitude. So that is just a few of the requirements. So yun naman yung nakapaloob sa ating batas. So kung you are pasok ka dyan sa mga pangunahing requirements para maging adopter ka or the one who will adopt a child, okay yun. Okay, so susunod na lang dyan would now be the documentary requirements wherein dito pumapasok yung tinatawag nating certification na kinukuha sa DSWD that the child is legally available for adoption. So gano'n naman ma'am. Okay. Attorney, adano ka digitay gundaway nga like kumano amuda or let's say part of the family DJ nangyanak and then kayat na itad let's say kabsat or kasinsin na nga itad na DJ ubing nga syempre ati kuana kat napinpintas future na kadjay kabsat na or jay kasinsin na and then syempre amuda tayo ananti hospital nga nakayanakan na and everything no i-rehistro da tapos ikwada nga nanang kuntatang na kat rijay panghitadanda is it illegal no kasjay attorney kasi haan mo't nga dumalan iti deti proseso iti adoption? Okay, so yan naman ma'am yung if I remember it right, simulation na kasi yan, violation din yan sa ating batas. Yung pinapalabas mo na sarili mo ng anak kasi dediretso mo na yan eh. Okay, so idediretso mo na yung bata kahit hindi naman sa'yo, hindi ka naman ang nagluwal doon sa bata na yon. So, and you are now trying to avoid legal procedure of adoption. So, minadali mo na, pinarehistro mo na sa pangalan mo. Tama ba yon? The answer is no. Kasi bawal yan because it violates the rights of the child for proper identity. Kasi syempre yung estado is the parents patri, siya talaga yung pinaka parent natin sa lahat. Okay, so dito sa punto na to na there is simulation of adoption kasi yan simulation of adoption. So, 'di ba simulation of birth kumbaga, yung gagawin diyan. So, hindi yan pinapayagan sa ating batas. Okay, so bawal yung simulation. So kung although sabihin naman natin na parang maganda yung inyong intention kasi syempre the best interest of the child kami na lang. But then again the procedure was not followed. Hindi naman po pwede yun. Sinasabi ng statutory law natin adopting a child is a privilege. It is not a right. So if that is a privilege, we have to strictly comply with the procedure. So sa proseso, hindi pinapayagan na automatically that we are allowed to automatically register the child under a particular relative. Hindi po pwede yun. Kasi that would constitute simulation of birth or simulation of
of adoption, which is hindi yan pinapalagan ng batas. So Mabalino meron ko nga pananagutan yan. mabalino ko nga makaswan di jay nga kas jay nga aramidon di jay nga individual attorney. Come again, ma'am. Mabalino ko nga makaswan na di jay nga individual no aramidon na itikas jay attorney. Yes, kasi that is simulation kasi yan eh. So, merong, when you talk about simulation, meron ng pagpapanggap na anak mo yung bata na hindi mo naman anak. Okay, so it is illegal at meron tong karamparang parusa na nakapaloob sa ating batas. But then again, meron na kasing parang merong amnesty yata recently. Di ko lang alam kung nagtapos na tong amnesty na to, na yung mga ganitong proseso yung ginawa ay pwedeng they can avail of that particular remedy, yung amnesty. So sabi ng batas, okay, sige, dahil nga matigas ang ulo ninyong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, talagang although we know for a fact na yung intention natin is good. So syempre, ang gumagawa naman ng batas ay ang ating gobyerno. Okay, so pamamagitan ng ating Kongreso. So legislative body yan. So sila naman ang gumagawa. So pwede rin silang gumawa ng ganong hakbang para maggawan ng remedy dahil nga okay, sige pasaway kayo, sige na nga, bigyan na lang kayo ng pagkakataon. Kaya recently if I remember it right, merong ganito na remedy ng ating gobyerno dito sa simulation na pinapatawad niya yung taong gumawa ng ganito. So ginawa na nilang ginawa na lang nilang i-correct. Okay? So meron ng procedure under RA 11222. So meron ng pwede nang i-correct yung mga simulated birth record. So merong ginawang decision recently ng korte na pero of course may mga condition that was set by this law. So because at the end of the day, ang inisip din ng court nung ating mga legislators maybe would be it is for the best interest of the child. So basta as long as you hindi mo to ginawa yung simulation of birth, kasi pinalabas mo, when you talk about simulation, pinapalabas mo kasi na anak mo yung isang bata na hindi naman totoo. So hindi ka na dumaan sa proseso ng adoption, pero but then again, nakitaan sa iyo na without malice, wala ka namang intention para you do this what we call child trafficking, wala namang ganung intention, wala namang intention na inampon mo yung bata for the purpose of profit or gaining profit, at yung bata ay talaga namang actual mong inalagaan at minahal mo bilang sarili mo ng anak. So, and of course, meron ka ng continuous possession of that child. So, ngayon, so sabi ng batas na to, yung RA 111222, so actually hindi na rin ito dumadaan sa korte, dumadaan na lang administratively. So dumadaan yan sa National Authority for Child Care. So doon ka na lang mag-file ng petition. Okay, so gagawan ulit ng tinatawag nating social case study, merong evaluation kung qualified yung petitioner, and then i-rectify nila ang iyong birth certificate at susundan ng legal adoption process sa ilalim pa rin ng 11642. So, yun naman yung binigyan lang niya ng pagkakataon na yung mga simulated yung kanilang birth and adoption hindi napaparusahan, but then again, masasundin nila lang yung procedure na binabanggit ng batas na to para maging legal pa rin yung pag-adapt doon sa bata. Okay, so yun naman yung ginawang hakbang ng gobyerno, kasi napansin nila na parang yan ang isang ina-avoid din ng mga karamihan sa atin, yung proseso, kasi sabi nila maproseso, but then again we cannot do anything because at the end of the day ang gusto lang naman ng gobyerno ay masigurado
na yung bata, best interest of the child kasi ito. So dapat merong government intervention. Gusto lang kasing iparating ng gobyerno na kailangan na nila ng intervention pagdating sa pag-adapt ng child. Kasi obligasyon nila yan. Okay, obligasyon yan ng gobyerno. Huwag naman natin isipin na pinapahirapan tayo. So hindi, kasi at the end of the day, marami na kasing kaso ng child trafficking na ito yung iniiwasan ng gobyerno. Okay, attorney. But attorney, sakbay nga inak ipaaya ito'y mo rin nga saludsud ko. Itirati nga tupi ko ta itatang nga malam ti programa ti Duralex Lex. Please hold your line. Dahil tayo lang iti sa magmamanaw pamalagip iti technical control. Dagiti senyales sa kumarkaro ti sakit ti puso. Makarikna ti panagulaw ken marigatan nga umanges. Panagsakit iti nagduduma pay aparte ti bagi. Irregular a panagpitik ti puso. Masansana panaglinget ti bagi. Panagkabsot ti bagi ti maysa a tao. Muyo kadi at ipanagusar ka dagiti renewable energy resources ket tulbek para iti sustainable future. Dagiti solar power, wind power ken hydropower ket nadalus nga alternatibo iti fossil fuels ang makatulong amang kisay ti greenhouse gases emissions ken laban ti climate change. Liklikan at agibasiten ti panagbalin na broken-hearted ti maysa a tao. Sigon kadagiti eksperto makapasar iti panagsakit ti barukong, irregular a panagpitik ti puso, marigatan nga aganges dagiti broken-hearted. Ang mabalin nga agtenag ti sakit ti puso kas iti heart attack. Dahito ket mauawagan kas broken-hearted syndrome. Safety tips iti panag-hiking. Plan when ti papanan ken ipakaamoy ti kapamilya no sa dino ti papanan. Agitugot kadagiti gear kasi ti mapa, compass, GPS, kalugong, flashlight ken first aid kit ken danom. Saan na magna kadagiti off-trail ken saan na sumrek kadagiti close areas. Amwen ti trail conditions agraman ti sasaaden ti panawen. Masapol nga ammo ti aramiden no adda ti emerhensya kasi ti dakes a panyempo. Para iti successful job interview, agsukisok maipanggep iti kumpanya a pagaplikaran iti trabaho. Saan ngagpaladaw, sumangpet iti nasapsapa ngem iti naikedeng nga oras. Agsuot ti business casual dress. Kablaawan ti interviewer, kagadan ti paragisem ken panangalamano. Ag-focus ka iti paglaingan ken no anya ti mabaling nga itulong mo iti kumpanya. Anya dagiti wagas tapno agbalaygi iti negosyo. Masapol nga daan kay iti bilib iti bagim tapno tuloy-tuloy ti panakamanihar ti negosyo. Rumbeng nga ikonsiderar mo dagiti komento iti pada matao tapno makitam dagiti kasapulan nga pasaya aten pay. Saan na makikompetensya iti sabali negosyo tapno maramid mo analaing iti usto plano para iti negosyo. Masapol nga daan kay iti sinseridad wenno kinapasnek tapno agbalay kay iti negosyo ken mapadakkel daytoy. Tips iti panagininot iti danom. Saan nabebean ang nakalokat ti gripo no agsipsipilyo, agugugas, ken datnupay araramiden iti mismo nga lababo. Tarimaanen na sigod digiti perdi, agripo wenno koneksyon ti danom. Agusar iti palanggana ken timba no kasapulan ti danom iti panagugas ken panagdigos. Ag-recycle iti danom, babaen iti panagusar kada iti naglabaan wenno nagugasan a pagsibog iti mula. Okay, so tuloy-tuloy po ti programa tayo nga Duralex Lex. Tuloy-tuloy po ti intay panagdiri ng guys. Subyanan tayo nga rod ni Attorney Castro. Itiratay po maudi nga saludsod tayo. Attorney, no kaspagarigan na iproseso DJ adoption then after how many years, let's say 5, 10 years, and then DJ nangadaptar nga couple akat nagbaliw da or adati nararamid da nga panang maltrato kadeti ubing nga inadaptar da mabalin nga mabawi kadakwada, attorney? So ito naman would be yung
tinatawag nating if there is of course kung meron yang ma'am na tinatawag nating maltreatment, syempre ang pinupunto kasi ng korte natin is what we call yung best interest of the child. Okay, so dito sa punto na to na yung child is halimbawa yan, yung kaso na yan na it is being maltreated. So, syempre pwede bang mag-revert back yung kanyang can it be revoked, 'di ba? 'Yun ang tanong diyan eh. Can you revoke the pwede namang although sabihin natin na it is irrevocable on the part of the parents who adopted that child kasi to adopt a child that is it creates permanent legal parent-child relationship. So ngayon, hindi naman 'yun ang hindi naman kasi yan ang automatic solution for that problem, yung cancellation or the automatic cancellation of adoption. Kasi unang-una dyan would be syempre yung parents, kasi kung once you are adopted, parang sila na rin kasi yung mga magulang mo eh, totoo mong magulang. So ngayon, if there is an abuse that is being done by you, by your adoptive parents, so what are you going to do? So syempre, that would constitute also violations kung saan siya magpo-fall. Kung if that is a violation of the anti-child abuse law, or pwede rin you can make them criminally liable, okay, for that abuse that is being done to you. So yun muna yung nakikita nating remedyo dyan. Hindi naman automatic cancellation of your adoption kasi at the end of the day, pag pinag-uusapan kasi natin yung adoption, ma'am, ang hindi kasi yan, it's not all about your relationship to your parents. Kasi when you are adopted by a particular parents, 'di ba, pag inadopt ka nila, it will arise a legal obligation on the part of the parents na kung meron silang yaman or yung mga kayamanan nila, yung pag-aari nila, parang sa isang gaya ng ibang bata na anak nila, ikaw din ay meron na rin karapatan doon sa kanilang mga ari-arian. So ngayon, ang tanong natin dyan, would be the cancellation be the best remedy to address that issue of maltreatment? So hindi ko naman nakikitang maganda yon kasi parang winawala mo kasi yung karapatan doon sa mga benepisyo ng isang pagiging anak ng isang adopted child. Okay, so ikaw yung mawawalan sa punto na yon. Kasi 'di ba meron nga silang mga ari-arian na pwede ka ring makinabang bilang adopted child gaya ng isang regular child. So hindi ko naman nakikita na napakagandang pagkakataon na although you can always later on revoke or due to subsequent misconduct, pero sa punto na yan, mas tinitingnan ko yung anggulo na yung mga parent mo ay pwede mong panagutin ng child abuse under RA 7610. Okay, so yun naman yung nakikita natin dyan. Ngim no Pwede po, naman, pwede. attorney, like take ko nam, di kita'y ari-arian, kada amin-amin, saan da nga mabalin nga, di ba, anak, considered anak danukan, but during the process of adoption, di ba, no kumagasawa kat adada te agreement da before the DJ Kasar nga no anat bagin na kasday. Di ba da kajay ka DJ attorney awan DJ Kas lang syempre adopted. Then dati anak da nga talaga attorney. Awan DJ Kas jay nga haandang dati mabalin da exclude DJ talaga nga kwalata ntaklata nga no naman iti bagi DJ naganak na masap nga dan tumot iti adamot iti kaslang kuana bingay na kadigijay or mana na kasday kuma. Okay, so tingamin nature ti adopted child. Kasla anak mo't lang dagitay ng adaptar kanyanan. So ibig sabihin na they have equal rights just like a legitimate child. So parehas na yung kanilang pagdating sa usapin ng inheritance or the property, so equal.
Okay, equal rights as a legitimate child. So yun naman, yung kanyang they are considered legal heir. So kasali sila sa paghahatian sa particular estate ng mag-asawa. So pareho lang sila. So that is their ito naman yung consequence. Hindi naman consequence, tama bang term? Yan din yung mga acquired rights ng isang adopted child. So equal rights lang siya sa mga legitimate child. Otherwise, kung yun lang, kung yung isang adopted child would perform gaya din ng legitimate child na pwede rin silang i-disinherit ng parents if they halimbawa they will commit illegal activity against the parents o may pangtati panagbiag dagiti naganak da, just like a legitimate child, or even if you're adopted child, if you are going to do that to your parents, you can be disinherited. Hindi ka na rin pamamanaan. But basically, when you talk about adopted child, they are just similar with a legitimate child na meron din silang karapatan sa ari-arian ng kanilang mga magulang. So kaya nga sinabi ko kanina na it is not para sa akin, it's not a feasible act for an adopted child na kung merong maltreatment or there is what we call misconduct against you by your adopted parents. So what are you going to do? You have to file an appropriate case against your parents like 7610 para panagutin sila, but not to cancel or revoke your yung inyong relasyon, kasi at the end of the day, meron ka ring karapatan doon sa mga ari-arian ng iyong mga parents. Na wherein, if you're going to revoke that, you're going to cancel, mawawala yung karapatan mo yan sa mga adopted parents mo. Okay, attorney. Okay, attorney. Anyway, maraming salamat. Kita dumanan na kita'y nasurusuro mi. Manipod kang ka, babaan itiin ka, panangilawlawag, dating tupiko tayo, itirating hamalum. Kasi na ko na, very interesting. At talagang ado di kita'y ado di kitayan na nag-adaptar. Mutayo mo to, di ba? Nakaugalyan tayo nga Pilipino. Ang nagruna, no, ada kita iti abroad kumay panaga i-adaptaran da no makapamat iti abroad iti anak ti kabsat, anak ti kakasinsin, and nagbalinan nga normal kada tayo nga Pilipino dayta tapno no agtitinulong agbibinagkat ti maysa nga pamilya, attorney. Ket agyaman kami nga rod tanay ka nakamanen iti gundaway tapno makadwada ka iti deti programa Adura Lexed Lex. Attorney Malaksid, attorney, no, dapat ikayat mo nga inayon. Okay, ma'am. So kablawak man lang nanti na naragsak ka pa nagdingdingig kin ni Apo Mayor Aldrin Garbida ken ti asawa na ni Ma'am Caroline Garbida ken dagiti umili iti ilimingan Nueva Era. So datami part kami matiti Nueva Era. So happy listening to all of you, and maraming salamat. Okay. Yes, attorney. Thank you so much also. Okay, so again, maraming salamat, attorney Elrinio Kate Castro. Ang surid sa mga kabombo ni